Umpisahan natin ang kwentong ito sa isang maingay na syudad, sa loob ng isang nagtataasang condo building. Kakarating lang ng bida natin. Abot tenga ang ngiti niya pagpasok dahil may bitbit siyang mga prutas, galing sa pinagsamang sahod at naipong scholarship niya. Excited siyang nagmayabang na matamis daw ang mga uwi niya, kaso biglang gumuho ang mundo niya nang barahin siya na hindi naman daw yun special. Ni hindi man lang lumingon ang nanay niyang babad sa cellphone sa sofa, at ibinida pa na humakot daw ng limpak-limpak na bonus yung anak ng kapitbahay nila. Ang mas masakit pa roon, inusisa siya nito kung galing ba sa sikat na doble X supermarket ang mga pinamili niya. Maarte kasing doon lang daw bumibili ang mga kapatid niyang lalaki. Sakto namang sumulpot ang mga utol niya at nag-anunsyong bihis na sila. Biglang umamo ang tono ng kanyang ina, todo puri sa mga paboritong anak. Maya-maya'y sabay-sabay na silang gumayak paalis. Lito namang nagtanong ang bida kung saan ang lakad nila, at kaswal lang siyang sinagot na may party daw sila sa bahay ng kanilang lola. Pasado kasi sa isang sikat na kolehiyo ang isa niyang kuya, at may pa-surprise pa silang regalo. Klarong-klaro na pinagmukha siyang saling pusa sa sariling pamilya. Naiwan siyang nakatulala sa pinto, habang umaalingaw-ngaw ang pambabara sa kanya, umalis ka na kung wala ka nang gagawin, at isama mo palabas yang mga bitbit mo. Tagos hanggang buto ang sakit, pero sa totoo lang, manhid na siya sa paulit-ulit na pagtataboy sa kanya ng sarili niyang kadugo. Lugmok siyang lumisan sa poder ng kanyang mga magulang para umuwi sa kanyang inuupahan. Nilagpasan niya ang pamilyar na hallway na laging tambayan ng mga tsismosang kapitbahay. Pagbagsak niya sa loob ng maliit niyang kwarto, nandun pa rin yung bigat. Ang sakit na naipon ng napakaraming taon ay hindi kayang mabura ng ganon-ganon lang. Umasa siyang baka kapag binuhusan niya ng tubig ang sarili, ay mahuhugasan din kahit paano ang pagod niya sa buhay. Kaya dumiretso siya sa banyo at nag-shower. Nang medyo humupa na ang emosyon niya pagkalipas ng ilang minuto, lumabas din siya agad. Nilapat niya ang bintana habang humahakbang sa maingay na sahig. Bigla siyang napahinto at nag-isip kung kailan ba nagsimulang maging malamig ang trato ng pamilya niya. Buti na lang talaga nakahiwalay na siya ng tirahan. Sumampa siya sa kama, laking pasalamat na may nahanap siyang sideline habang nag-aaral. Isa siyang estudyanteng 23 anyos na walang ibang bisyo kundi magbasa ng nobela. Ang pinakakinababaliwan niya ay isang istoryang pinamagatang adoption illusion. Iikot ang kwentong ito sa isang karakter na akala mo'y panalo na sa bait ng mga umampon sa kanya, yun pala ay gawa-gawa lang ang lahat ng perpektong eksena. Hinablot niya ang kanyang cellphone. Sa tuwing gabi kasi, ang bagong chapter lang ng Adoption Illusion ang nagpapangiti at nagliligtas sa kanya sa lungkot. Ipinapakita sa kwento kung paano sambahin ng isang tatay ang kanyang prinsesa na handa niyang itapon ang buong mundo para lang sa nag-iisa niyang anak. Grabe ang buhos ng atensyon mula sa tatay at mga kaalyado nito papunta sa bida. Para sa iba, ordinaryong plot lang ito ng isang batang nagbibigay lunas sa mga sirang pagkatao. Ngunit habang kinukumpara ito sa sarili niyang naranasan, naisip niyang tanging ang istoryang ito lang ang gamot sa sobrang bigat ng araw na yon. Mahigpit ang yakap niya sa kanyang cellphone. Pilit niyang hinahanapan ng sagot kung bakit hindi pwedeng maging singganda ng buhay ng bida ang tadhana niya. Parang isinumpa siya at sinusuklaman ng buong mundo. Sa kalagitnaan ng pag-overthink, tuluyan ng nilamon ng antok at nakatulog ang dalaga. Dumulas ang gadget mula sa kanyang kamay. Ang nag-iisang naibulong niya sa isip bago pumikit, sana makapunta ako sa mundong. Ramdam kong mahalaga ako sa kanila. Ganun na lang ang matinding pagnanasa niyang maranasan ang tunay na kalinga ng mga kapamilya at barkada. Sa mismong segundong yon, nangyari ang imposibleng mahika, parang umurong ang mga kamay ng orasan at biglang nagbago ang dimensyon ng realidad. Natulog siyang umaasa ng masayang bukas. Kaso, pag-ilat ng mga mata niya mula sa mahimbing na tulog, doon tumambad sa kanya ang kaloka-lokang totoo. Muntik na siyang malaglag sa gulat, pero mabilis siyang naka-adjust. Siyempre, bihasa na yata siya sa mga nababasa niyang isekai at romantikong pantasya. Pumasok sa isip niyang nabuhay siya muli sa panibagong katawan, at ang paligid niya ay parang set ng isang sinaunang kaharian sa Europa. Tadtad ng mga ukit ng dragon ang silid, dagdag pa ang isang naglalakihang obra maestra ng mabangis na halimaw na nakapaskil mismo sa pader. Hindi nagtagal ay naglakas loob siyang lumabas ng kwarto. Nang umapak siya sa makinang nahagda ng marmol, doon na nag-sink in kung saang lupalop siya napadpad. Tumambad sa kanya ang isang engrandeng kastilyo. Walang duda. Napunta nga siya sa loob mismo ng Adoption Illusion. Agad na nag-play sa isip niya ang buong kwento. Nakasentro kasi ang plot ng paborito niyang libro sa angkan ng mga Eden ang maalamat na lahi ng mga dragon. Sabi sa mito, nakipagsanduguan daw ang orihinal na pinuno ng pamilyang ito sa pamamagitan ng pag-inom sa dugo ng isang itim na dragon mula mismo sa kulungan nito. Magmula noon, lahi-lahi na nilang nakuha ang maladyos na kapangyarihan. Kaso nga lang, walang libre sa mundong ito, may matinding sumpa silang binabayaran. Napakabigat ng hinihinging kapalit. Sa tuwing umaapaw at hindi nila makontrol ang mahika, unti-unting binabalot ng kabaliwan at pagkauhaw sa pagpatay ang kanilang katinuan. Naging parusa na ng dugo nila ito, isang isinumpang sakit na kilala bilang berserk mode na namamana ng bawat saling lahi.
Dito napapasok ang bida ng nobela para apulain ang nakakabaliw na sumpa, gamit ang taglay niyang banal at malinis na kapangyarihan. Bukod sa mahiwagang salamangka, ang nag-uumapaw na kabutihan nito at patas na pananaw ang nagsilbing tanglaw at kaligtasan ng pamilya Eden mula sa malagim nilang kinabukasan. Dahil dito, muntik nang magtatalon sa tuwa ang ating bida. Naisip niya, tutal nandito na siya, malamang siya yung mismong sinuwerteng sentro ng kwento. Habang sumisilip sa bintana, abot langit ang saya niya na nakapasok siya sa paborito niyang libro at makakaranas na rin sa wakas ng buhay na puro pagmamahal at walang hirap. Subalit pagharap niya sa malaking salamin, literal na bumagsak ang panga niya nang bumulaga ang pink niyang buhok, saktong-sakto sa kulay ng mga kamag-anak niya sa istoryang ito. Akala niya ay jackpot na siya sa perfect na buhay. Pero bigla siyang kinilabutan ng maalala kung ano dapat ang hitsura ng bida. Sa pagkatanda niya kasi sa nobela, ang angkang ito ay walang iba kundi. Hindi man lang ito kulay rosas, kundi isang napakakapal na kadiliman. Daig pa nito ang pusikit na gabi, mistulang sadyang kinuha mula sa mga balahibo ng uwak. Habang tulalang nakatingin sa refleksyon niya, unti-unting gumapang ang kaba sa dibdib ng munting bida natin, mukhang may malaking problema rito. Sino nga ba talaga ang nasa salamin? Ang batang nagngangalang Aileen Etamba? Yung anak sa labas ng isang malayong angkan na sinipa palabas dahil sakit sa ulo. Laking pasasalamat niya sa dugong bughaw na nananalaytay sa kanya, kaya hindi siya napatalsik agad, ngunit pagsapit ng kanyang ikalimang kaarawan. Isang malaking gulo ang sasabog sa mismong salo-salo ng bagong taon. Dito na mabubunyag ang totoong pinagmulan niya, at ang masaklap, ipapatapon din siya kalaunan. Napakalaswa ng tadhana, hindi ba? Wala nang nagawa ang bida natin kundi tanggapin ang katotohanang nabuhay muli siya bilang isang hamak na saling pusa. Sa loob ng paborito niyang libro. Sa kalagitnaan ng pag-iyak niya kung bakit naging alalay lang ang role niya, bigla siyang lumagok mula sa hawak na baso. Nakinuha niya kani-kanina lang. Paghigop niya, parang kumukulong apoy ang pumasok sa bibig niya. Napasigaw siya sa tindi ng lapnos. Dahilan para muntik nang tumalsik ang mga mata niya sa pagkabigla. Nakaubob na lang sa inis ang bata nang nagkukumahog na sumaklolo ang isang katulong, sabay paalalang bagong kulo pa yata iyon. Tumabi ito sa kanya malapit sa bukal ng tubig, at inalo siya na palipasin muna ang ilang sandali, upang humupa ang baga. Nang makalipas ang kaunting oras, matagumpay na rin niyang nalunok ang inumin habang ngumunguya ng pinalutang na biskwit. Dagdag pa niya, nakakabaliw ang linamnam nito. Mila ang ngalan ng tagapaglingkod na ito. Tsokolating mainit pala ang iniinom niya ayon kay Mila, at dahil salat sa katulong ang palasyo ngayon, naatasan na siyang mag-abot ng merienda. Si Mila ang itinalagang yaya ng bata, kilala siya bilang isang napakabait at marunong tumanaw ng utang na loob, na may wagas na pagmamahal kay Aileen mula pa sa orihinal na plot ng libro. Ang babaeng ito ang gumabay sa bida sa pasikot-sikot ng pambihirang mundong kinalalagyan niya. Nagsilbi itong parang kadugo at nakatatandang kapatid niya, na mas nagbigay pa ng aruga kumpara sa mga tunay niyang kamag-anak sa dati niyang buhay. Sandali nga. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aileen, galing sa pangunahing mansyon ang yaya, kaya malamang ay may paparating na naglalakihang pista. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Kinabukasan na pala ang pista ng bagong taon, napatigil siya sa pag-inom habang gumagapang ang matinding panlulumo sa buo niyang pagkatao. Wala sa hinagap niyang ganito kabilis tatakbo ang oras. Nabalot na ng takot ang isip ng bata kaya kahit anong pag-alo ni Mila ay hindi na siya nito magawang pakalmahin. Ang masaklap na katotohanan, kinabukasan na mismo siya sisipain palabas ng mansyon. Halos madurog ang puso niya dahil imbes na maging bida, naging isang hamak na pamparami lang siya ng tauhan. Napayuko na lang siya sabay desisyong bumangon dahil kung eto rin lang ang kapalaran niya, dapat na siyang gumawa ng paraan. Bawal na siyang magmukmok. Sa mga oras na ito, nagtatakbo ang bata habang pasigaw na nagpaalam kay Mila na didiretso muna siya sa aklatan at ibilin na iuwi na lamang sa silid niya ang hindi pa nauubos na inumin. Kumaripas ng takbo si Aileen sa kahabaan ng koridor papasok ng silid aklatan. Ang nag-iisa niyang plano, humanap ng matatawag niyang bagong tahanan. Balak niyang salain ang pinaka-espesyal na bahay ampunan mula sa alaala ng librong iyon. Tutal, pwedeng-pwede niyang sandalan ang mga nabasa niyang detalye sa orihinal na kwento. Sa bawat hakbang niya palapit sa pintuan, isang makinang na plano ang biglang sumibol sa utak niya. Kaso nga lang, tila nawaglit sa isip niya na ang mga bias niya ngayon ay pang 5 taong gulang pa lamang nang buksan niya ng bahagya ang pinto. Pumasok sa gunita niya ang ampunang hawak ng isang tanyag na mandirigmang galing sa digmaan laban sa mga demonyo. Ngunit sa mismong pag-apak ng kanyang maliliit na paa sa aklatan, umalangining ang kahoy na sahig, dahilan para parang maging bato ang buong katawan niya sa takot, at hindi dahil sa ingay kaya siya natigilan. Kundi dahil ang lalaking nag-aabang, sa gitna ng kwarto, ay isang taong halos kilala ng buong pagkatao niya, pero tila nabura ang isip niya at hindi mahagilap ang pangalan nito. Matindi ang pagkahumaling niya sa pagbabasa ng aklat na iyon. Noon, kaya nakakabaliw isipin na nakalimutan niya ang mukhang ito. Nanatiling tuod ang munting bida sa mismong pasukan, hindi alam.
kung aatras ba o susulong. Halos mamatay siya sa kaba na baka mapansin ang pinakamaliit na paghinga niya. Makalipas ang ilang saglit, parang baha na bumalik sa alaala niya ang sikat na linya sa libro. Iyon ay ang saktong paglalarawan sa kakaibang kariktan ng buhok ng lalaking ito, parang isang itim na butas na lumalamon sa lahat ng liwanag sa mundo. Sumunod niyang napagtanto ang itsura ng mga mata nito. Nagniningning iyon ng purong ginto, na parang nagbabagang pulot na anumang oras ay aapaw na. Ang misteryosong lalaki sa loob ng silid ay ang numero 1 susunod na pinuno ng angkan ng Etam. Isang nilalang na pinaniniwala ang hinulma mismo ng kamay ng mga bathala. At siya ay walang iba kundi si Arno. Matikas na nakapwesto ang binata sa gilid ng mga aklat, nababalutan ng isang nakakahalinang enerhiya. Ang taglay nitong kakisigan ay, sadyang uukit ng malalim sa isip mo. Gulong-gulo ang bida natin kung bakit napadpad sa malikimot na lugar na ito si Arno Etam. Bigla na lang siyang kinibon nito para hanapin ang isang partikular na libro patungkol sa banal na salamangka. Lalo tuloy na mawis ng malamig si Eileen, pakiramdam niya ay para siyang naging isang sirang makina na naging mabagal dahil sa dami ng iniisip. Ngunit ang pinakamalalang bahagi, halos tumulo na ang laway niya kakatitig sa napakagwapong nilalang na ito mula sa nobela. Mabuti na lang at umandar ulit ang pag-iisip niya. Kaya ang munting bida, habang ginagamit ang karisma ng isang bata, ay nagpa-cute na itinuro kay Arno na naroon ito sa ikalawang baitang ng pinakaunang kabinet, ngunit tinitigan lamang siya nito ng matalim. Agad siyang kinabahan at naisipang baka irita ang lalaking ito sa mga malalanding bata, kahit pa inosenteng nagpapapansin lang. Dahil dito, napilitan ang bida nating mag-iba ng taktika at umaktong parang wala siyang pakialam. Naglakad siya papalayo patungo sa estante habang pinapanatiling blanko ang ekspresyon ng mukha. Hinukay niya ang mga detalye mula sa libro habang lumalapit sa kabilang estante, tiwalang-tiwala na narito lang nakatago. Ang bagay na pakay niya, at saktong-sakto ang hinala niya, bumulaga sa kanya ang nasabing teksto. Agad niya itong hinablot, mabilis na nilipat ang mga pahina, at natumbok ang kritikal na listahan ng mga bahay ampunan, parang nakakita ng ginto ang mga mata niya. Sa wakas, nandito na ang susi sa bago niyang buhay, subalit ang hindi niya inasahan habang lunod na lunod sa binabasa. Nakikibasa rin pala ang nagtataasang figura ni Arno sa likuran niya. Ilang saglit pa, bumalik ito sa maayos na tindig, sabay sabing dahil daw sa ginawa niyang pagturo, nakita rin ito ang hinahanap. Halatang nagtaka ito kung paano na memorya ng isang paslit ang ganoon kalawak na aklatan, ngunit nang kutob agad niya, may bitag ng usisain ang hawak niyang babasahin. Gasgas na ang ganitong mga tagpo sa mga paborito niyang kwentong pag-ibig. Idiniin niya ang aklat sa kanyang dibdib. Tutal, sigurado naman siyang sipain palabas ng bahay kinabukasan. Bawal siyang mabisto. Nagpakawala ng matamis na ngiti si Eileen Item, sabay palusot na pinag-aaralan lang niya ang mga letra. Akman nang aalis si Arno nang mag-iwan ng salita. Malabo man ang paliwanag ng bata, mukhang nakakaaliw ang ginagawa nito. Agad siyang pumihit at humakbang palabas ng kwarto, habang ang batang bida ay naiwang nakatalikod sa binata. Nakakapit pa rin siya sa aklat. Ngunit isang kakatuwang kuryente ang gumapang sa katawan niya, at blag. Lumagpak ang babasahin sa lupa. Ang suot niyang bestida, maliliit na sapatos, at medyas ay tila naging mga basahang walang laman na unti-unting lumandusay sa lapag. Dito nag-uugat ang misteryo sa kanyang pagkatao, ang matibay na patunay na dugo ng ibang angkan ang nananalaytay sa kanya, hindi sa pamilya Item. Pinagmasdan niya ang sariling mga paa, o mas akmang tawaging mga kalmot ng halimaw, at napatantong dito nagsisimula ang kalbaryo niya. Ang sumpa, naghahati ang dugong tao at dragon sa ugat niya, at traidor ang sarili niyang katawan kung kailan ito mag-iibang anyo. Ito ang naging mitsa ng kapahamakan niya sa orihinal na nobela, nagpalit anyo siya bilang dragon sa mismong piging ng bagong taon, sa harap ng buong angkan. Pero sa kasalukuyan, desperado siyang manumbalik bilang bata, at ang trahedya, wala siyang ideya kung paano. Isang malaking gulo ito. Nakakabaliw isiping hindi pwedeng maging normal na tao na lang siya lagi. Pansamantala siyang sumiksik sa likod ng estante, at doon bumulaga sa kanya ang isang singsing. Kislap nito'y agaw pansin sa sahig. Sino ang nagmamay-ari ng hiyas na ito? Dinampot iyon ng munti niyang kalmot at sinuri ng maigi. Halatang may ginto ang presyo nito, tiyak na may naghahanap na. Nagsalubong ang maliliit niyang kilay dragon habang pinag-iisipan ang susunod na hakbang. Tumunog ang kampana sa isip niya. Suot ito ng estrangherong binata kanina, mas lalo niyang hinigpitan ang kapit sa alahas. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa kulay rosas niyang pisngi. Subalit nabulabog siya ng kaluskos mula sa pintuan, kaya agad siyang nag-abang. Lingid sa paningin ng batang dragon ang dumating, pero malakas ang pakiramdam niyang. Bumalik si Arno para bawiin ang nawawalang singsing. Sa pool, ang tagapagmana ng angkan mismo ang nakahalata sa pagkawala ng hiyas at nataranta itong maghanap. Ngunit bumulaga sa kanya ang isang kababalaghan pagkapatong niya sa silid. Gulong-gulo ang isip niya sa tagpong tila naglaho ang bata sa loob ng damit nito. Humakbang siya para mag-usisa, subalit umurong ang kanyang dila.
Nakakakilabot ang kahina-hinalang paggalaw ng mga damit na nakakalat sa lapag. Nanlamig siya ng kusang kumilos ang tela patungo sa ilalim ng aparador ng mga libro. Anong klaseng salamangka ito? Nanaig ang pang-uusisa kaysa sa takot. Maingat siyang humakbang palapit at tahimik na lumuhod sa isang tuhod. May nilalang o kung sino man na humihingal sa ilalim ng mismong bestida, dahilan para tumalim ang tingin niya. Dahan-dahan niyang hinawi ang dulo ng tela. Natural, may ideya na si Arno kung sino ang nagtatago roon, ngunit nakakatuwa ang kalokohan ng bata. Sinalubong lamang siya ng ating bida ng isang napaka-inosenteng ngiti. Inusisa ng lalaki kung anong trip ng bata. Sa loob-loob ng munting bida, grabe ang swerte niya. Muntik na siyang mabisto roon. Iniabot niya ang alahas sabay palusot na dinampot lang niya iyon mula sa sahig. Bilis kidlat siyang sumisid sa mga nakakalat na damit kanina para paghandaan ang malagim na eksena. Hulog ng langit at nakaabot siya sa pagiging tao muli. Ngayon, ang misyon niya ay makatakas mula rito, na parang walang milagrong nangyari. Inilahad niya ang munti niyang palad na naglalaman ng nawawalang hiyas. Ikinatwiran ni Aileen item na napunta ito sa ilalim ng estante, kaya niya sinundan. Pinunasan pa ng bata ang alahas. Agad namang ipinaliwanag ng tagapagmana na sadyang importante sa kanya ang singsing, kaya nagkukumahog siyang bumalik. Nagpaabot ng pasasalamat ang binata. Magiliw nitong ginulo ang buhok ng bata, sabay biro na malamang ay nakipagbuno ito sa alikabok dahil lukot-lukot na ang suot nitong damit. Kaya minabuti na niyang ibigay ng mabilisan ang singsing sa binata para tuluyan na siyang makatakas patungo sa kanyang silid. Batid niyang sikat sa pagiging maarte ang lalaki pagdating sa pisikal na kontak, kaya inihulog niya iyon nang hindi dumadampi sa balat nito. Eksaktong iyon ang nangyari, tinitigan ng tagapagmana ang kumikislap na bato na ngayoy ligtas nang nakapatong sa palad niya. Sandaling nabighani ang lalaki sa hawak na alahas, bago tapat na nagpasalamat sa musmos sa pagsagip nito. Ngunit malayo sa ginhawa ang nararamdaman ng batang bida. Kumakabog pa rin ang dibdib niya dahil sa nakakagulat na pagbabago ng kanyang katawan kanina. Gusto na lang niyang magkulong mag-isa. Agad siyang bumangon mula sa lapag at nagpaalam, ginamit na rason na tapos na rin naman ang misyon niya. Karipas siya ng takbo palabas ng silid aklatan, habang dahan-dahan namang tumayo ang lalaking kausap mula sa pagkakababa nito. Sinundan ng pandinig ng binata ang papalayo nitong mga yabag, at isang nakakatuwang naisip ang pumasok sa utak niya, napakagiliw pala ng musmos na ito. Napangiti siya sa sariling iniisip, hindi itinatangging na intriga siya ng husto sa bata, samantala, kumaripas ng takbo ang 5 taong gulang na bida pabulusok sa loob ng kanyang silid. Kinaumagahan, nandito na ang kinatatakutang kaganapan ang marangyang piging para sa pagdiriwang ng bagong taon. Pagpasok ng bata sa engrandeng pasilyo ng mansyon ng pamilya item, hindi siya nagkamali. Kumpleto ang lahat ng miyembro ng angkan. Marangya at nakakasilaw ang paligid, subalit kinakain siya ng kaba. Dahil ayon sa script ng nobela, dito magta-transform si Aileen bilang halimaw sa harap ng lahat ng bisita. Isang malagim na bangungot kung mangyayari iyon. At ang pinakamasaklap, siya ang direktang magdusa sa sumpa ng istoryang ito. Ngunit huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Dugo at pawis ang inilaan niya para mapigilan ang trahedyang ito. Higit pa roon, kabisado niya kung saan nakatago ang sa kanyang pinagtataguan. Matapos ang palihim na paggala niya sa mansyon noong gabi, nakulimbat na niya ang lahat ng kailangan para sa kanyang pagtakas. Kasama na rito ang perang pantawid buhay. Siyempre, ang pinakamalaking dasal niya ngayon ay huwag siyang biglang mag-ibang anyo bilang isang dragon. Pero kung sakali mang malasin, tuloy pa rin ang plano niyang dumiretso sa lungga, bitbit ang mga nasikwat niya. Habang buo ang desisyong ito, tahimik siyang naglakad sa malawak na pasilyo. Hindi nagtagal ay nakuha ang atensyon niya ng isang maingay na komosyon sa sentro, at dahil likas na mausisa ang ating bida, dahan-dahan siyang lumapit para makiusyoso. Sakto namang inanusyo ang pagdating ng mismong kalasag ng imperyo ang ika-12 dragon. Saksing-saksi niya mula sa kinatatayuan ang maangas na pagpasok ni Duque Morel item habang nakabuntot ang mga anak nito. Bukod sa nakakapanindig balahibo nitong presensya, halatang mulat ito sa sariling lakas habang astig na naglakad papunta sa kanyang trono. Pumwesto siya sa magarbong silyang nasa gitna mismo ng pagtitipon, na sadyang mas inangat para mangibabaw sa lahat ng bisita. Sa kanya formal na binuksan ang marangyang salo-salo. Sa kanyang kanan ay pumuwesto ang panganay at tagapagmana. Sa kaliwang bahagi naman nakapwesto ang 2 pang anak na sina Kilian at Colenum. Rinig pa ang angal ng panganay na inip na raw ito sa seremonya. Hindi mapigilan ng bida nating titigan ang mag-aama ng may halong panggigilalas at takot, sila lang naman kasi ang nagtaglay ng pinakamatapang na dugo ng dragon sa buong angkan. Aura pa lang ng mag-aama, animoy sinasakal na sa takot ang buong buluwagan. Sa gitna ng tensyon, panandaliang nagtama ang paningin ni na Aileen item at Arno. Laking gulat niya nang bigla itong kumaway, para bang imposibleng siya ang binabati nito. Rinig pa niya ang bulungan sa likuran na nagtataka kung bakit pinansin ng tagapagmana ang hamak na paslit. Dahil ayaw niyang maging sentro ng intriga, palihim at mabilis na lang siyang kumaway pabalik para matapos na.
Mababakas naman ang matinding pagkadismaya sa mukha ng batang tagapagmana. Sukdulang inis ang nararamdaman nito sa yugtong ito ng okasyon. Sakto namang humakbang ang isang inutusan para hingin ang basbas na basahin ang unang batas na agad namang inaprubahan ng duke. Itinaas ng lalaki ang hawak na pergamino, umubo ng bahagya para kunin ang atensyon ng lahat at nagsimulang magsalaysay. Tinawag niya sa unahan ang isang lalaking nagngangalang Werner. Mula sa umpukan ng mga tao, lumitaw ang isang medyo may edad at mabilog na maharlika. Lumapit ang naturang lalaki para magbigay pugay sa Duke, bago ipinagmalaking may ilulunsad siyang bagong pananaliksik para sa taong ito. Batid ni Eileen ang tradisyong ito. Base sa nobelang nabasa niya, nakagawian na sa buong duchy ng item na magtipon tuwing bisperas ng bagong taon para ilatag ang mga proyekto nila. Habang inaalala ito ng bida natin, panay naman ang daldal ni Werner tungkol sa nadiskubre raw nitong pambihirang damo mula sa silangang kontinente. Binola pa nito ang madla na nakakapayapa raw ito ng isip at napakabango, ngunit walang awang pinatigil ng duke ang kahibangan niya. Tinitigan siya ng pinuno at tinanong kung nirepaso ba nito ang mga nakaraang pag-aaral. Mabilis naman siyang sumagot na nabasa na raw niya ang mga iyon. Dito na sumingit si Lord Morel, prangkang nagtanong kung bakit aaksayahin ang pondo sa isang damong matagal nang naeksamin. Tinapik pa nito ang sentido sabay hamon kung ginagamit ba talaga ni Werner ang utak nito. Biglang nanlamig ang tono nito, sabay diin na wala nang ibang iisipin ang isang tangang inubos ang budget ng proyekto sa pagpapakalasing sa mga bar. Galit nitong ibinunyag na bukod sa pagiging waldas, alam nitong pambabastos ng kababaihan ang inaatupag ni Werner. Ibinulgar din ang santambak nitong utang na ginamit pa ang apelyido ng pamilya bilang sangla. Nang magtangkang magpalusot ang lalaki, tila naging nagbabagang apoy ang tingin ng Duke. Pasigaw nitong ipinilit na aminin nito ang katotohanan. Hinamon din siya ng duke na maglapag ng kahit isang matibay na rason kung bakit hindi siya dapat patayin roon mismo. Isa lang siyang basurang dumudungis sa dangal ng pamilya. Sa tindi ng kaba, halos mautal na si Werner at tuluyang nablangko sa pagpapaliwanag. Halos mangatog ang mga binti niya sa takot. Nang tuluyang rumehistro sa utak niyang wala ng urungan ito, kusa siyang napaluhod habang humahagulgol para isamo ang sariling buhay. Sa takbo ng orihinal na kwento, ang magarbong salu-salong ito pala ang eksaktong entablado para hubaran ang lahat ng mga tiwaling miyembro. Noong binabasa pa lang ito ng ating bida, hangang-hanga siya kung paano ipagtanggol ni Duke Morel item ang kapakanan ng buong angkan. Maya-maya pa'y tinawag na ang susunod na pangalan, dahilan para parang binuhusan ng malamig na tubig sa kaba ang bida natin. Nagbabadya na ang mga luha niya, at sa likod ng utak niya, alam niyang ito na ang perpektong tiyempo para magsalita. Ngunit mahigpit siyang nagpigil. Naisip niyang baka lamunin lang siya ng napakaraming tao sa paligid, at posibleng hindi na dumating ang hinihintay niyang tsansa. Subalit mali ang inakala niya umalingaunggaw pa rin ang pangalan niya. Pilit siyang nagpakatatag, dahan-dahang naglakad, at sinalubong ng inosente niyang mga mata ang matalim na tingin ng Duke. Tiningnan lamang siya nito mula ulo hanggang paa, sabay tanong kung ano ba ang malambot na nilalang na ito. Agad namang sumingit si Arno, para paalalahanan ang ama na gamitin ang tunay na pangalan ng bata. Napaatras ng bahagya ang pinuno sa trono nito sabay usal ng Fluffy. Bago pa man lumala ang sitwasyon, mabilis nitong itinama ang sarili at binanggit ang tamang pangalan. Nang usisain ng duke kung ano ang pangarap niya ngayong taon, tanging isang tahimik na ampunan lang ang pumapasok sa utak niya. Ang problema, tila may nakabara sa lalamunan niya para isigaw iyon. Doon na tuluyang kumawala ang mga luha niya. Hiniling tuloy niya na sana bigla siyang magpalit anyo bilang dragon para makalipad palayo, pero syempre, nanatili siyang mahinang tao. Ubus na ang oras para magdalawang isip, kaya nilakasan niya ang loob na humakbang pa ng kaunti papalapit sa kinatatakutang pinuno. Kahit nagkautal-utal, binitawan na rin niya ang kanyang pinakamimiting hiling. Gusto na niyang lumayas sa mansyon para mabuhay ng tahimik at malayo sa kanila. Halos manlaki ang mga mata ng Duke at panandaliang napipi sa kanyang silya. Tila hindi nito maproseso ang matapang na pahayag ng bata. Isang tipid na ngisi naman ang sumilay sa labi ni Arno, kasabay ng biglaang pag-ugong ng mga bulungan ng gulat na madla. Nang mahimasmasan, nagsalita ulit ang pinuno para linawin kung bakit nito gustong umalis. Matapang namang sumagot ang bida natin na tuklas na raw kasi niya ang itinatagong lihim ng kanyang. Buhat ng isilang siya, at halos mabingi na siya sa sariling utak na sumisigaw na itigil na niya ang pananalita ng walang kwenta. Ang kaso, parang nabighani ang Duke sa mga pinagsasasabi niya. Dahil dito, kinulit siya nito tungkol sa sikretong sinasabi niya. Pilit na lang siyang ngumiti kasi blanko talaga ang isip niya. Kung paano bubuuin ang mga salita para ipaliwanag ang buong sitwasyon, biglang nag-flashback sa kanya ang mga klase niya sa kolehiyo noong dati pa siyang namumuhay. At nag-ilusyong mag-ibang anyo bilang dragon, pero sablay. Walang nangyaring pagbabago, at hindi pa siya nakakatapos sa pagpapaliwanag. Nang biglang sumabog pabukas ang pinto dahil sa isang humahangos na guwardiya, sumisigaw ng emergency. Napakasama ng tiyempo ng balita, lalo't nasa kalagitnaan pa naman ang salusalo para sa bagong taon. At nasa pinakakritikal na eksena pa man din.
Hingal na iniulat ng sundalo na gumuho ang lumulutang na minahan, at marami umanong tauhan. Kasama pa ang mismong tagapamahala, ang naipit sa gumuhong kuweba. Nang usisain ng duke kung may nalagas na buhay, mabilis na sumagot ang mensahero na wala namang patay. Sa kasalukuyan, bagamat napakarami ang dugo ang biktima, agad na inusisa ni Lord Morel ang hakbang para mailigtas sila, sabay sulyap ng matalim sa direksyon ng ating bida. Nanginig ang buo niyang pagkatao sa matinding kaba sa sasapitin niya, lalo na't nakabitin sa ere ang mga binitawan niyang salita. Sobrang cliffhanger ng eksena, dito na biglang tumindig ang Duke at nag-anunsyo sa buong bulwagan na ipagpapaliban muna nila ang selebrasyon ng bagong taon para sa mas maiging oras. Subalit sa oras na iyon, walang pwedeng lumabas ng palasyo. Matapos nito, isa-isa niyang pinukol ng nakakakilabot na tingin ang bawat sulok ng silid, kaya namayani ang nakakabinging katahimikan habang hinihintay ang kanyang pasya. May piniling iilan si Morel Item, huminto sandali para magmuni-muni. At dinagdagan pa ang mga tinawag. Aniya, hindi na niya kailangang magtaas pa ng boses, pero ang mga pangalang binanggit niya ay kailangan ng maglinis ng kani-kanilang leeg. Hanggang sa kumintab ang mga iyon, at patakbong sumunod sa kanya. Susubok sanang umangal ang isa sa mga natawag, ngunit agad itong binara ng Duke at pinatay ang anumang reklamong namumuo. Naiwang nakatayo sa gitna ng malawak na silid ang isang musmos na babae na mangyak-niyak sa takot, habang ang mga barakong lalaki ay abala sa pagpupunas ng kanilang mga leeg gamit ang panyo. Sa kabila ng lahat ng tensyon at gulo, hindi siya nawaglit sa isipan ng Duke. Agad siyang dinalutdot nito ng daliri, na tinugunan niya naman ng mabilis na sagot. Pakiramdam niya tuloy, kailangan niya ring linisin ang leeg niya, ang problema nga lang ay wala siyang hawak na panyo, kaya idinahilan niya iyon. Gusto na niyang magpalusaw at lamunin ng lupa sa tindi ng kahihiyan, pero hindi uubra ang ganitong diskarte. Nagsimulang magmaktol si Aileen Item, na wala siyang pamunas na dala. Dahil doon, sa kanya napunta ang mga mata ng buong madla. Ang bawat miyembro ng angkan ng Item, babae man o lalaki, ay napatitig sa kanya ng may kahalong pandidiri at pangamba. Pumasok tuloy sa isip ng bida natin na sigurado siyang nasagad niya ang pasensya ng pinuno. Alam din niya na hindi magandang senyales kung bigla na lang siyang mag-iiyak doon. Napalingap siya sa magkabilang gilid, naghahanap ng pag-asa sa mga sundalo, bago humarap dito para magmakaawa. Nanghingi siya ng pabor kung pwedeng makahiram ng pamunas, at nanginginig pang humabol ng salita. Na okay lang kahit nagamit na. Aakmang huhugutin na ng bantay ang pamunas nito nang biglang may ilang sumingit sa eksena. At nag-alok din ng saklolo. Napansin ng musmos ang isang kamay na nakalahad papunta sa kanya, inaabot ang isang piraso ng telang. May cute na disenyong hugis puso sa dulo. Ang munting pabor na ito galing sa estranghero ay sapat na para palambutin ang puso ng bata, dahilan para halos bumaha ng luha sa mga mata niya. Kumuha siya ng isang malalim na buntong hininga, tumindig ng maayos, at dahan-dahang tinanggap ng maliliit niyang daliri ang inaalok na tela. Kaso, walang babala, biglang kuminang ang talim ng isang sandata. Napanganga ang gugwardiya nang mawalan siya ng hawak, kasabay ng pagbasag ng boses ng Duke sa katahimikan. Pagkatapos umubo ng marahan, mariin nitong idiniin na wala siyang binibigay na hudyat para tumulong, pero ang batang ito daw ang bubungad sa susunod na asembleya. Nagbanta pa itong pag-isipang mabuti ng bata ang isasagot niya bukas. Naisip tuloy ng bida natin na katapusan na talaga ng maliligaya niyang araw. Idinagdag pa ng matanda na ang isang basahang nilalang na tulad niya ay hindi man lang papasa bilang pagkain ng mga alagang baka, kabadong usisa ng ating bida. Lolo, saan po ang tuloy ng mga taong ito? Sa simula, malamig na ibinalik ng Duke ang sagot na hindi na dapat inuusisa ng isang musmos ang ganoong bagay, hanggang sa nag-sink in sa kanya ang buong katanungan, lalo na ang salitang itinawag sa kanya, kaya matalim siyang lumingon ulit. Hiningi niya sa musmos na ulitin ang huling lumabas sa bibig nito. Dito na nagkukumahog ang bata na isa-isahing ulitin ang mga katanungan, pero pilit na umiiling ang Duke, iginigiit na hindi iyon ang tinutukoy niya, at doon lang tumama sa isip niya na aksidente pala siyang nadulas at natawag itong lolo. Sa labis na sindak, sigurado siyang mawawalan na siya ng ulo dahil lang sa kapalpakan na ito. Kutob niya ay sumasagad na ang inis ng lalaki, kaya para isalba ang kaunting dignidad, napagdesisyonan niyang idaan na lang sa isang matamis na ngiti ang lahat. Naisip niya, baka naman sakaling hindi madaan sa init ng ulo ang isang inosenteng pagngiti, kaya itinodo niya na iyon. At sa kanya marahang binigkas ang salitang lolo. Ginawa iyon ni Aileen Item. Sa paraang tila walang kamalay-malay at puno ng kainosentehan, kaya bakas ang pagkagulat sa mukha ng Duke. Mabilis itong umayos ng tindig. At inutusan siyang ulitin ang binitawang salita dahil tila nabingi siya sandali at hindi niya maunawaan. Habang nakapako ang nanlilisik nitong mata, nanginginig na umusal ang bata ng lo. Dabla-dabla. Napautal-utal at halos walang boses. Pagkarinig sa kataga, lalong umasim ang mukha ng Duke. Sa sobrang takot sa nakitang ekspresyon, napatanong ang bata kung sumablay na naman ba siya.
Kaso wala na siyang panahong magpaliwanag pa dahil sumingit na ang bantay para paalalahanan siya sa trahedya sa minahan. Agad itong tumalikod at sumenyas gamit ang kamay niya. Bago pa man tuluyang makalayo, ibinagsak nito ang boses at kinausap siya na parang isa lang asong kalye. Binalaan siya nito na sa kanilang muling paghaharap ay gigisahin siya nito ng pino, kaya mas mabuting ihanda na niya ang leeg niya. Nag-echo ng paulit-ulit sa utak ng bata ang banta nitong iyon. Pakiramdam niya, bumagsak sa talampakan niya ang kanyang kaluluwa sa tindi ng takot, blangko ang utak niya sa mga susunod na kabanata. Sari-saring nakakakilabot na senaryo ang naglaro. Sa imahinasyon niya, pinakamalala na doon na posibleng huling hininga na niya ang susunod na pagkikita nila, sa ganitong paaran, na uwi sa masalimuot na gulo ang masaya sanang pagdiriwang. Kinabukasan, nanlulumo siyang naglakad papunta sa parke. Deadma siya sa maliligayang huni ng mga ibon, tahimik na lang siyang nagmukmok na mag-isa sa isang mahabang upuan. Takbuhan niya talaga ang talon na ito, pero ngayon, kahit ang malamig na agos nito ay hindi maapula ang kaba sa kanyang dibdib. Gustong-gusto na niyang makawala sa nakakasakal na mansyong iyon. Pangarap niyang takasan ito patungo sa ampunan, kaso nakagapos ang kanyang mga kamay. Lalo pang nagpapabigat sa nararamdaman niya ang mga alaala ng piging kahapon na patuloy na nagmumulto sa kanyang isipan. Patong-patong na kasi ang mga inutos sa kanya, kaya sagad na ang kanyang pagod. Habang nakaupo, tahimik siyang nanalangin na sana ay lumiit na lang siya hanggang sa mawala. O kaya naman ay tuluyan ng lamunin ng lupa at mabura sa mundo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, isang lukot na papel ang biglang bumagsak malapit sa kanyang mga daliri. Inakala niyang palipad hangin lang ang nagdala nito. Habang sinusuri ang papel, isang matinis na sipol ang bumasag sa katahimikan. Pag-angat ng kanyang paningin, isang papel pa ang mabilis na inihagis patungo sa kanyang mukha, agad siyang kumabig para makailag, mahirap na, at baka mabulag pa siya. Kumunot ang noo niya, sino ba naman kasing lapastangan ang nambabato sa kanya? Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang mapangutyang tawanan ng mga lalaki mula sa kanyang likod. Tukso ng isa, para daw siyang sanggol na iniiwan, sabay pang-asar kung bakit nagmumukmok siyang mag-isa gayong ulila na nga siya at wala pang ni isang karamay. Nagdilim ang paningin ng dalagita sa narinig at pinanlisikan sila ng mata, subalit tila walang pakialam ang pasimuno at nakangisi pang nag-alok na sasamahan daw nila itong maglaro. Ang hirit pa ng basagulero, kailangan munang pulutin ang mga ibinato nila bilang kapalit, imbes na magpaapekto, nagbingi-bingihan na lamang ang dalaga at hindi pinatulan ang mga walang modo. Manhid na siya sa mga ganitong klase ng panlalait, ngunit mas nag-init ang ulo ng mga tambay, pasigaw na ininsulto ng lider nila ang pagpapalaki di umano sa kanya ng kanyang pamilya. Nagtatakang napatanong ang isang kasamahan kung bakit. Ang malupit na banat ng lider, paano raw matututo, wala naman siyang mga magulang na gagabay sa kanya. Nang umalingaw-ngaw ang pambabastos ng isa na mahigpit siyang ipinagbawal ng ina na lapitan ng mga ito, dahan-dahang lumingon si Eileen. Sumakto naman ang paningin niya sa isang dambuhalang bato. Walang preno ang bibig ng pasimuno. Mayabang pa itong sumagot na kaya nga masarap asarin ang babae dahil doon. Nagbulong-bulungan pa ang grupo para kutyain ang mapait na sinapit ng ating bida na siya ay palaboy, walang kakampi, at ulilang lubos. Nang may mag-usisa kung ano ang kahulugan niyon, buong pagyayabang na isinigaw ng siga na marahil iyon ang sumpa ng kanyang buhay, kasabay ng kanilang halakhakan. Tululuha na sa kakatawa ang ikalawang binatilyo nang bigla itong napako sa kinatatayuan, namumutla at nanginginig nitong itinuro kung ano ang nasa likuran ng kanyang kasama. Nauutal nitong pinaharap ang kaibigan, subalit lunod na lunod ang pinuno sa sarili nitong yabang kaya hindi nito napansin ang panganib. Hanggang sa magtaka na siya sa pamumutla ng kanyang mga tropa. Ano ba kasing nasa likod, usisa niya habang pumipihit pabalik. At doon, bumulaga sa kanya ang dalagang may paningin na tila nagbabagang apoy ng isang dragon. Nakaamba sa itaas ng ulo ng babae ang nasabing naglalakihang bato. Halos lumuwa ang mga mata ng siga, at ang kanyang ngisi ay napalitan ng matinding kilabot. Sa isang iglap ay nakatalon palayo ang lalaki, bago pa man yumanig ang lupa sa pagbagsak ng bato malapit sa kanya. Sa takot, namiyok ito, at isinigaw na magsusumbong siya sa kanyang ina. Idinagdag pa nito na pababayaran niya kay Eileen ang pinsala. Agad namang ipinag-cruise ng dal. Mas mainam ng ulila, kaysa naman lumaking perwisyo at salot sa lipunan katulad nyo, na mula sa matinding galit ang binatilyo, matapos itong isupalpal sa kanya. Akmang susuntok na sana ang siga upang bumawi, ngunit maagap siyang hinawakan ng kanyang kabarkada. Hinila siya nito palayo, sabay bulong na huwag ng patulan dahil delikado ang mga taong wala sa katinuan. Wala na kasi silang kinatatakutan dahil sariling buhay na lang nila ang puhunan. Nang marinig ito, muling kinapa ng ating bida ang mabigat na bato sa lupa. Mahigpit na sana ang kanyang pagkakakapit para muling ihagis ito, subalit umabot sa pandinig niya ang panlalait nilang baliw na raw siya mula pa noon. Buong lakas niyang itinaas ang dambuhalang bato at buong galit na umangal, kayo ang nakakadiri, gagamit kayo ng salitang danyos na ni hindi nyo man lang naiintindihan. Nagkaripas ng takbo palayo ang mga duwag na bata.
Kasabay nito ay ang malakas na pagbagsak ng bato sa lupa, na lumikha ng nakakabinging ugong, at nagpausok sa makapal na alikabok. Nalungkot niyang tinitigan ang nahulog na bato, habang unti-unting muling gumagapang ang hinagpis sa kanyang dibdib. Tila punyal na bumaon sa kanyang puso ang salitang, kaawa-awa. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa isipan ni Eileen. Kahit na alam niyang walang magagawa ang pag-iyak. Nanumbalik ang sumpa ng kanyang nakaraan, kung saan tinignan siya ng lipunan bilang isang taong pandiri-diri, at dapat kaawaan. Isipin mo na lang, paano siyang hindi lalaitin sa isang tanyag na paaralan kung gusgusin ang kanyang hitsura. Tumagos din sa isip niya ang insulto ng nakatatanda niyang kapatid, na mismong mga tropa nito ay labis na naaawa sa kanyang kalagayan. Ang pangalawa naman niyang kapatid, lantarang sinabi na ikinahihiya siya nitong ipakilala sa barkada, at para kumpletuhin ang sakit. Nag-alingaw-ngaw sa utak niya ang mga matutulis na patutsada ng sarili niyang ina. Tungkol iyon sa presyo ng lupa na umabot na raw sa doble at patuloy na nagmamahal. Sa pamamagitan ng telepono, tuwang-tuwa pa itong nagbalita na buhay prinsipe, ang kanyang mga kapatid na lalaki. Pinagyabang pa ng ginang na niregaluhan siya ng sariling mansyon ng kanyang mga magulang, dahil lang sa swerte siyang nakapag-anak ng 2 lalaking tagapagmana. Walang kahirap-hirap nilang ipinasok sa prestihiyosong kolehiyo ang mga lalaking anak, pero pagdating sa kaisa-isang babae, biglang umurong ang kanilang mga bulsa at tila naging estranghero. Ipatapon na lang natin sa ordinaryong dormitoryo, ang malupit na naging hatol sa kanya. Doon tuluyang bumalik sa isipan ng ating bida ang mapait na istorya ng pangit na bibe. Sigurado siyang isinulat ang kwentong iyon dahil nangyayari talaga ito sa totoong buhay. Itinakwil siya ng sarili niyang ama. Itinuring siyang multo ng kanyang ina at lalong tinapakan ang pagkatao niya ng mismong mga kapatid niya. Lahat sila ay may iisang pananaw katulad ng kanyang mga kuya. Kapag may swerte at biyaya, laging sa mga anak na lalaki ang punta, ngunit kapag may sumablay sa pamilya, sa balikat niya laging ibinabagsak ang lahat ng parusa. Ganun kasuklam-suklam ang naging kapalaran niya, isang saling pusa sa sariling dugo, isang malaking perwisyo. Sa tuwing magkakaroon ng hidwaan ang lahat, siya pa rin ang ididiin na punot dulo nito. Subalit tinangay na lang ng kahapon ang mga bangungot na iyon. Sa kasalukuyan, nanlilisik at mariing nakakuyom ang mga kamao ng dalaga habang nakatayo sa may gilid ng talon sa parke. Nagbabadyang tumulo ang mga luha niya sa matinding hinanakit. Isipin mo iyon, napadpad na nga lang ang kaluluwa niya sa isang romantikong pantasya, nakuhang maging sabit pa ang naging papel niya. Isang kaawa-awang anino, na nag-aantay na lamang sipain palabas ng mansyon. Sa lalim ng kanyang pagmumuni-muni, isang malambing na ngiyaw ng pusa ang nagpabalik sa kanyang wisyo. Napaluhod ang dalaga upang tignan ang kaibig-ibig na nilalang. May matamis na ngiti sa labi, pabulong siyang nag-alok sa kuting na sana ay samahan siya nito. Banayad niyang hinaplos ang munting ulo nito, sabay pangakong magkukwentuhan sila kapag nababagot siya, kaso, hindi rin nagtagal. Umeksena na naman ang namumuong lungkot sa dibdib ni Eileen. Biglang pumasok sa isip niya. Paano kung totohanin ng mga siga ang sumbong at hingan siya ng danyos perwisyo? Sa kabila ng pag-aalala, ang kuting sa harap niya ay panay ang kuskos at paglalambing ng munting hayop, kaya naman pumasok sa isip ng paslit na iuwi ito para may makasama siya. Kaso, may biglang tumunog sa mga damo. Agad na palingon ang munting pusa, at maging ang bida natin ay kinabahan sa narinig. Walang ano-ano'y mabilis na nagtatakbo ang kuting papasok sa masukal na bahagi, at nawala sa paningin niya, kaya balik sa pagiging mag-isa ang bata. Parang pinagkaitan ng mundo, naisip niyang maging ang hayop ay iniwan din siya. Subalit, naputol agad ang drama nang makarinig siya ulit ng panibagong kaluskos paglipas ng ilang minuto. Laking gulat niya nang gumulaga ang inang pusa bitbit ang buong pamilya nito. Nakakatuwa, kasi carbon copy talaga ng nanay ang mga maliliit na kuting. Napagtanto ng bata na may pamilyang inuuwian ng hayop, bakas ang galak sa mata niya habang pinapanood ang matamis na pag-aasikaso ng inang pusa sa mga supling nito. Kitang-kita ang pagmamahalan sa munting pamilyang iyon. Imbes na sumaya, biglang bumigat ang dibdib niya dahil naalala niya ang sarili niyang nakakaawang sitwasyon. Mabuti na lang at napakagaslaw ng mga bulilit, kung saan lumapit ang isa para gawing laruan ang tali ng sapatos niya. Nawala ang lungkot ng ating bida, at napalitan ito ng ngiti, ngunit kailangan na niyang umalis. Nakaramdam na rin kasi siya ng matinding pagod kaya naisipang umuwi. Balak pa naman niyang abutan ng matamis na merienda si Mila. Ang hindi niya alam, may nakakagulat at malaking problemang sasalubong sa pagbabalik niya. Lingid sa kaalaman ng bata, may isang pares ng mata na lihim na nagbabantay. Mula pala sa itaas ng bintana, tahimik na pinanood ni Arno ang bawat galaw niya kanina. Inasahan talaga niyang maglulupasay sa iyak ang paslit, pero sobrang nagulat siya sa sumunod nitong ginawa na hindi mo aakalaing magagawa ng isang bata. Tiningnan niya ang nakayukong bulto nitong naglalakad papalayo, at dumaan sa isip niya kung bakit masyadong interesado ang bata sa mga librong patungkol sa bahay ampunan. Nakapagtataka nga naman, dahil halos lahat ng may dugong Eden ay gagawin ng lahat, wag lang mawala sa kanila ang sikat at makapangyarihang apelidong iyon.
Kaya isang malaking panimdim para sa kanya kung bakit itong anak sa labas, na galing pa sa kabilang sangay ng pamilya, ay atat na atat lumayas sa poder nila. Unang sulyap pa lang nila noon, nabihag na agad ang atensyon niya. May dalang kakaibang karisma at misteryo ang paslit na hindi mo maiwasang titigan. Bunsod ng kuryosidad at kaunting kalokohan, gumawa si Arno ng isang pagsubok. Pagkalabas mismo ng aklatan, palihim niyang binitawan ang kanyang singsing sa lapag. Wala namang kamalay-malay ang nakatalikod na bata sa patibong na iyon. Agad namang umalis palayo ang lalaki matapos isara ang pintuan. Kung nagbulag-bulagan na lang sana ang bata sa nahulog na alahas, wala sanang mangyayari. Subalit, naghintay at nag-abang ng matagal ang tagapagmana sa labas ng silid. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang inasahang himala doon. Tumatak lang sa isipan niya ang napakagandang ngiti ng bata habang iniaabot pabalik ang alahas. Proud pa itong nagkwento na nilinis niya itong mabuti. Sa sobrang busilak ng aura ng paslit, hindi mo iisiping pinulot lamang niya ang bagay na iyon sa ilalim ng mga aparador. Ngunit ang totoong pambihirang tagpo ay noong ilahad ng paslit ang kamay niya, pinihit iyon, at saka ipinasa ang alahas. Walang babala, biglang nagkaroon ng kislap at kakaibang puwersa sa pagitan ng kanilang mga palad. Matinding mahika ang dumaloy at bumalot sa buong paligid ng oras na iyon. Sapat na patunay ang puwersang sumabog mula sa alahas para malaman kung gaano kalakas at nakakatakot ang itinatagong abilidad ng munting paslit. Mapang-asar na napangiti si Arno nang manumbalik ang alaalang iyon. Nakakatawa kasing isipin na sa dinami-dami ng taglay nitong lakas, paglayas pa rin ang tanging tumatakbo sa isip ng bata. Kaya bilang pabuya sa pagpukaw ng interes niya, baka nga dapat niya itong bigyan ng magandang regalo. Bukod pa roon, oras na rin para bigyan ng leksyon ang mga isip batang umaway dito. Halatang kulang sa aruga at tamang pagpapalaki ang mga bastos na iyon. Fast forward tayo, lumipas na nga ang isang buong linggo sa pinakamalaking mansyon ng pamilya. Kanya-kanyang pag-aayos ang lahat para salubungin ang bagong taon. Balikan naman natin kung anong kaganapan ngayon sa panig ng bida nating maliit. Inusisa siya ng mismong Duke sa rason ng kanyang gustong paglayas, upang tuluyan ng halukayin at ibunyag ang totoong kwento sa likod ng kanyang pagkatao. Gusto na sana niyang magpalamon sa lupa sa sobrang hiya. Punong-puno ba naman kasi ng usisero ang kwarto, na parang mga tsismosang nag-aabang sa pinakamainit na eksena sa pelikula. Huminga na lang siya ng malalim at kinumbinsi ang sariling matatapos din ang kalbaryong ito. Nakapag-impake na rin naman siya kaya handa na siyang lumipat sa bahay ampunan. Ibubuka pa lang ni Eileen Eden ang bibig niya, nang biglang may umagaw sa eksena at isinigaw sa buong palasyo na, siya mismo ang tunay na ama ng paslit. Sasabay sana siya sa agos ng usapan, ngunit agad siyang natigilan. Teka, hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari, sira na ang mga plano niya. Dahan-dahang lumapit sa direksyon niya ang isang bulto. Nang iangat ng ating bida ang kanyang ulo, nanlaki ang mga mata niya dahil walang iba kundi si Arno Eden ang nakatayo sa kanyang tabi. Pasikreto pang nagbanta ang binata na ayusin niya ang bawat isasagot nito. May nakakalokong ngiti sa mga labi ng lalaki habang inuutusan ang paslit kung ano ang eksaktong sasabihin, na ganito ang linya. Siya nga po ang tatay ko, matinding plot twist talaga na yumanig sa buong pagkatao ng bida natin. Natural, halos sumabog ang utak ng lola niyo sa gulat at pagkalito. Peke at nanginginig na ngiti na lang ang naisagot niya habang tulala. Napagtanto niya kasing dahil sa kasinungalingang binitawan niya, laking himala na lang kung mabubuhay pa siya para makita ang sikat ng araw bukas. Alam niyo ba kung bakit? Sa orihinal kasing nobela, kinikilala si Arno Eden bilang isang walang awang baliw na uhaw sa aliw. Tatamaring gumalaw iyan kapag walang nakukuhang kasiyahan mula sa sitwasyon. Sanay ang lalaking ito na nakukuha ang mundo sa palad niya, gagawin niya ang lahat ng magustuhan niya, at walang sinuman ang maglakas loob na sumuway sa kanya. Ang masaklap pa doon, sa oras na magsawa siya sa isang bagay, walang pag-aalinlangang wawasakin niya ang kanyang mga laruan para makasiguro na wala ng iba pang makikinabang. Kaya isang bagay lang ang malinaw sa isip ng ating bida, kung pangarap niya ng payapang bukas. Kailangan niyang tumakas mula sa demonyong tagapagmana, at dapat na siyang kumilos ngayon na. Binasag ng mga nagmamadaling yabag ang matinding katahimikan sa paligid. Habang ang kaharap naman niyang batang duke, ay nakatitig lang na may nakakakilabot ng ngiti. Sa pagtatagpo ng kanilang mga mata, napagtanto niyang tapos na ang boxing. Tuluyan na siyang nahulog sa bitag ng atensyon nito, at mukhang imposible na ang makatakas. Naging maingay at puno ng tsismisan ang buong kwarto, na mabilis namang pinatigil ng matalim na boses ng Duke. Sasabihin na sana nito ang kanyang hatol. Bakas ang galit sa mukha ng Duke nang pagalitan si Arno, at sinabing hindi ito ang tamang lugar para sa mga kalokohan. Pero mapang-asar lang na umiling si Arno bago tumawa, at tinanong sila kung kailan pa ba siya natutong makipagbiruan. Sasabog na sana sa inis ang Duke, pero chill na chill lang ang mokong niyang anak. Pasimple pa itong bumanat na ginagampanan lang daw niya ang tungkulin bilang isang mapagmahal na ama. Napangiwi na lang ang bida natin habang nakatitig sa tagapagmana, seryoso ba to? Ang usapan kasi, ibubunyag lang niya ang sikreto tapos sibak na siya agad sa eksena. Ang masaklap, para siyang naging multo sa paningin nila.
Paano ba naman, nag-aapoy ang tensyon sa pagitan ng dalawang halimaw na parang magpapatayan sa harapan niya. Tikom bibig lang dapat siya at bawal sumausaw sa gulo, kaya umurong ang dila niya. Kaso, daldal pa rin ng daldal si Arno. Hinamon pa talaga nito ang tatay niya kung duda raw ito sa kanya, bakit hindi na lang tanungin mismo ang bata. Pasikreto namang gumulong ang batang duke sa ating bida, pagpasensyahan mo na si Lolo, sadyang praning lang talaga yan dahil sa katandaan. Kaso nabuking sila ng duke kaya nakatanggap sila ng masungit na parinig. Kahit alam ng bata na puro kahibangan lang ang pinagsasasabi ni Arno, pilit pa rin siyang isinasali sa kalokohan nito. Pilit nitong pinapaamin ng bata kung ano ang namamagitan sa kanila. Nakakaloka ang eksenang to, sobrang out of this world. Wala siyang ideya kung paano tatakas sa ipit na sitwasyong ito. Na mental block na siya at ni isang matinong dahilan, walang pumasok sa utak niya. Nang magtama ang paningin nila, para siyang nahipnotismo ng mga mata nitong lihim na nagmamakaawa, kaya wala na siyang nagawa kundi ang makisama sa trip nito. Buong tapang siyang humarap sa Duke, dahan-dahang itinuro si Arno, at walang gatol na sinabing, "Opo, siya po ang daddy ko." Boom! Parang bulkan na sumabog ang Duke. Binalaan pa niya itong huwag siyang gawing mangmang. Ang nakakapagtaka pa, anong dahilan at binitbit pa talaga rito ang walang kamangwang na paslit. Naging sentro ng usap-usapan ng ating pangunahing tauhan, habang pinagtuturok siya ng mga usisero. Ayon sa tsismis, may isang paslit daw noong nakaraang taon ang sinipa palabas, bago pa man umabot ng 4 na buwan. Heto na naman ang panibagong ampon na paglalaruan, at nagkakaroon pa talaga ng pustahan kung aabot ba ng 6 na buwan ang bata sa poder nito. Tahasang sinabi ng isang usisero na 2 buwan lang ang itatagal ni Aileen. Bumalik tuloy sa alaala ng paslit ang balangkas ng nobela, kung saan pawang mga kasangkapan lang at kasuklam-suklam ang tingin ni Arno sa mga tao. Walang pinagkaiba ang naging trato niya sa totoong bida ng nobela nang kunin niya ito. Subalit sa oras na magsawa na siya sa pagkukunwari, nagiging purong negosyo na lang at walang emosyon ang lahat ng transaksyon niya. Umabot din sa pandinig ng bata ang pakikisimpatya ng ilan, na nagsasabing sa sandaling itapon na siya ni Arno, siguradong tatapalan naman siya nito ng yaman na kayang makapagpatayo ng sariling isla. Ngunit giit ng isa sa mga tsismoso, aanhin daw ang limpak-limpak na salapi kung wasak naman ang pagkatao. Tila sigaw ng mga naging biktima ni Arno na hindi kailanman mabibili ng pera ang nawasak nilang buhay. Nalaman din ng paslit na napakarami ang nahulog sa bitag ng malaanghel nitong mukha, na naniwalang ibibigay sa kanila ni Arno ang lahat, kahit pa ibigay ang buwan at mga bituin. Dahil dito, isang nakakagulat na plano ang nabuo sa isipan ng bata. Sino ba namang mag-aakala na ang mapanganib na sitwasyong ito ay isa palang napakagandang racket? Kapag natiis niya ang masamang ugali nito sa loob lamang ng 6 na buwan, siguradong magkakaroon siya ng sariling paraiso kung saan mamumuhay siya na parang reyna. Nang mabuo ang kanyang pasya, binalingan niyang mall. Walang preno pa rin ang sagupaan ng maaanghang na salita sa pagitan ng mag-ama. Umabot pa sa puntong pinalayas muna ni Arno ang matanda para magpalamig ng ulo sa labas. Nanatili sa isang tabi ang musmos, matapang na inoobserbahan ang mainit na eksena. Matapos bumitaw ng salita, muling ibinaling ng tagapagmana ang paningin sa napaka-cute niyang anghel. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Arno na ito na ang pinakamahalaga niyang misyon ngayon. Niyakap niya ang paslit sabay sumpang babawi siya bilang isang huwarang haligi ng tahanan. Lalo pat napakaraming nasayang na panahon na nawalay sila sa isa't isa. Walang kahirap-hirap niyang inangat sa ere ang munting bida na animoy kasinggaan lamang ng hangin. Hindi na nakahinga sa matinding gulat ang bata. Nanggigil naman lalo ang matanda at sumabog na sa galit, ganyan ba ang matinong magulang sa lagay na yan? Para sa matanda, isa siyang matinding pabigat. Kalmado lang itong sinagot ni Arno at binalaan ng lolo na hinaan ang boses para hindi manginig sa takot ang paslit. Napagtanto agad ng munting bida na ginagawa na naman siyang panangga ng sarili niyang tatay. Sa mainit na bisig ni Arno, maingat at malambing nitong idinuyan ang karga-kargang anak. Pinapanatag pa ni Arno ang loob ni Aileen na huwag manginig sa lolo nito, lalo pat nakabantay ang kanyang tatay na handang ibuwis ang buhay para ipagtanggol siya. Mabilis namang sumagot ng diretsahan ang bata, hindi naman daw ito nangangatog sa takot, sadyang namamanghalang daw siya sa angking tikas at kakisigan ng lolo niya. Biglang kumabog ang dibdib niya nang mapansin ang reaksyon ng matanda at ng bagong kuya niya. Nangamba siyang baka may makasamaan siya ng loob dahil sa pinagsasabi niya. Gamit ang nakakatunaw na boses, nagmakaawa ang paslit sa kanyang lolo na ibaba na ang galit nito. Ibinuhos ni Aileen ang buong tapang niya rito, at himalang lumambot ang matanda. Mariing itinanggi ng Duke na may namumuong tensyon. Pilit niyang pinatunayan na wala siyang sama ng loob, at mas lalong hindi raw siya nagpupuyo sa galit. Pasikreto namang nagtsitsismisan ang dalawang apo sa gilid tungkol sa inasal niya. Maya-maya pa'y tumindig na ang matanda at nagpa siyang wakasan na ang nakakapagod na araw. Halatang sagad na ang pasensya nito. Inutos na lamang niya sa lahat na ihanda ng nakasulat ang kani-kanilang mga balak at ipadala diretso sa kanyang opisina. Formal nang isinara ang diskusyon kaya biglang umugong ang mga bulungan sa buong silid. Mabilis namang naglakad papalabas ang matanda.
Lumingon pa ito saglit para sabihan ng anak na mag-uusap ulit sila sa lalong madaling panahon. Samantala, walang imik na lumisan si Lord Morel habang may inis na ibinubulong sa hangin. Dahil sa sobrang gulo ng gabi, pinaalalahanan siya ng kanyang apo na pakahabain pa sana ang PC. Sa kabilang banda, tahimik na nakatitig lang si Arno sa napaka-cute niyang anak na karga-karga niya. Kalmado nitong ipinaalam na kailangan na nilang lumisan. Ganoon na lamang ang gulat at panlalaki ng mata ng inosenteng bata sa kanya. Matinding pagkagulat at pagkalito ang bumalot sa isipan ng bata sa mga kaganapan. Mahigpit siyang karga ng kanyang ama habang binabagtas nila ang malawak na pasilyo. Pumasok sa isip niyang natapos din sa wakas ang nakakapagod na selebrasyon para sa bagong taon. Ngayon, opisyal na siyang gaganap bilang anak-anakan ni Arno. Balot siya ng kaba dahil wala siyang ideya kung saan siya dadalhin ito. Isang malaking himala rin na buhat siya ng lalaki, gayong sikat ito sa pagiging diring-diri sa pisikal na kontak. Inasahan ni Aileen na ibabagsak na lang siya nito na parang sirang manika pagkalabas ng bulwagan, ngunit laking gulat niya sa kabaligtaran ng sitwasyon. Nakakapanibago. Bawat hakbang niya'y kalkulado, tila ayaw padapuan ng hangin ang paslit sa kanyang mga bisig dahil sa labis na pag-iingat, na para siyang may hawak na mamahaling diamante. Pumasok tuloy sa isip ng musmos na marahil, ang malambing niyang asal na ito, ang dahilan kaya maraming nahuhumaling sa lalaking ito. Subalit, pinilit niyang idiin sa sarili, isa lamang siyang pampalipas oras sa paningin nito. Isang anino sa kwento na dapat magpanggap hanggang sa dulo. Kinabisado niya ng husto ang kanyang tunay na posisyon. Upang protektahan ang sarili sa pagkadurog, ibinawal niya ang umasa. Gaano man kapait tanggapin ang marahas na laro ng kapalaran, may isang matibay na sumpa si Aileen Idom sa kanyang sarili. Kasabay ng mahigpit niyang pagpulupot sa kinagis ng ama. Napansin naman ng Ginoo ang madiing pagkapit ng paslit at ang pag-idlip nito sa kanyang balikat, na nagpamukadkad sa kanyang ngiti. Sumikat na naman ang araw sa panibagong yugto ng kanyang buhay, at gaya ng kinasanayan, nandyan ang ama para pukawin siya. Pumosisyon si Arno sa gilid ng higaan, at buong lambing na sinusuklay gamit ang daliri ang buhok ng musmos. Sa bawat haplos, ay kusang bumati ang bata kahit nakapikit ang mga mata, batid na nagbalik na naman ang Ginoo. Uulit na naman ang routine na ito. Ang natitirang diwa niya bilang isang 23 taong gulang na dalaga ay hindi maitangging sadyang nakakabighani ang pisikal na anyo ng lalaki. 7 araw na ang gumulong matapos ang makasaysayan nilang engkwentro noong bisperas ng bagong taon. Sa mismong araw na iyon, inuwi siya ni Arno Idom sa palasyo nito, kung saan ginawaran siya ng marangyang silid na tila matagal nang nakalaan sa kanya. Kinagawian din nitong dalawin siya tuwing madaling araw upang personal na maghain ng pagkain. Katulad ngayon, ibinalita nitong nakahapag na ang grasya. Inalok siya nito ng isang tray na naglalaman ng umuusok na sopas at bagong lutong tinapay. Akmang susubuan pa siya nito kaya lalo siyang dinalaw ng hiya, kasabay ng isang banayad na kurot sa kanyang dibdib. Mababakas ang labis na pagmamahal sa paningin ni Arno habang pinagmamasdan ang munting batang kumakain na hindi man lang mabasa ang tunay nitong nararamdaman. Binasag ng binatang duke ang katahimikan at inusisa kung tatanggihan na naman ba nito ang handog niya para sa araw na ito. Puno pa ng pagkain ang pisngi niya nang mapagtantong naging sirang plaka na ang lalaki sa kakatatanong nito araw-araw. Uhaw ba talaga itong mamigay ng pabuya? Dahil sa binitawan nitong salita na isasama na si Mila, napagtanto niyang mas praktikal kung salapi na lamang ang kanyang kukunin, kahit pa magmukhang may transaksyon silang dalawa. Nang buo na ang pasya, diretsahan niyang sinabing nais niya ng pansariling bangko. Kinumpirma agad ng Ginoo kung bank account nga ang nais nito. Sa dimensyong ito kasi, malayo ang kahulugan ng salitang iyon sa nakasanayan, sapagkat ang buong sirkulasyon ng yaman ay kontrolado ng isang tore ng mahika. Sa halip na mag-issue ng mga manipis na libreta, iginagawad nila ang pinakasekretong kaban na imposibleng mapasok ng iba. Binalutan ito ng 3 selyo ng salamangka at walang butas na depensa, kaya purong ang nagmamay-ari lamang ang may kakayahang sumilip sa laman nito. Walang duda, kung itrato siya ni Arno ay tila ba ibababa nito pati ang buwan para sa kanya. Ngunit sa nakalipas na 23 taon, nasanay na siyang ituring na isang saling kit-kit lamang sa buhay ng iba. Sariwa pa sa memorya niya ang pagkasuya sa mga balatkayong pag-aaruga. Alam niyang gaano man kagaling ang pagpapanggap nito na nagmamalasakit sa kanya, hinding-hindi pa rin siya nito ituturing na tunay na kadugo. Agad namang inalok ni Arno Idom na maaari namang iabot na lamang ng tuwiran ang salapi, ngunit iginiit nitong nais nitong matutong mag-impok. Wala ni isang materyal na bagay ang inasam ng dalaga. Nauunawaan niyang ang eksenang ito ay isa lamang sarswela, kung saan gumaganap itong perpektong ama na baliw sa supling nito. Isa lamang siyang hamak na palamuti sa istorya na hindi dapat manghingi at hindi dapat umasa, at nakatungo lamang na nag-aabang sa araw ng kanyang paglisan. Bunsod ng kanyang maturidad, batid niyang isang kalokohan ang pumayag na maging gatasan lamang ng salapi. Kung kaya't sa panahong sipain siya palabas, mas ligtas kung nakatago ang kanyang yaman. Ang hindi inaasahang kahilingang ito mula sa isang paslit ay nagpaiwang tulala sa kanyang ama.
Nanigas sa pag-upo si Ellen Idom sa kutson, pinipigil ang sariling paghinga. Nakapako ang kanyang atensyon, abang na abang sa isasagot ng lalaki. Tinitigan siya nito ng may pagdududa, at ibinulong na tila ba pagtakas lamang sa mansyon ang tumatakbo sa isipan ng kanyang munting prinsesa. Kasunod ng binitawang salita, kalmado itong bumangon, sabay sabing isang iglap lang naman ang pag-aasikaso ng ganoong klaseng account. At yamang napag-usapan na rin naman, hindi na raw dapat ipagpabukas pa. Walang ano-ano'y inabot nito ang kamay at inayang bumibiyahe na sila ngayon din. Gumaan ang kanyang dibdib, bagamat tila nananaginip pa rin siya sa bilis ng pagpayag nito. Ramdam niyang may nakatagong kondisyon ito. Hindi naglaon, nilamon na sila ng ingay ng kalsada. Tunay ngang buhay na buhay ang metropolis sa dami ng nagkukumahog na mamamayan, bakas ang galak sa mga mata ng ating bida habang inililibot ang paningin. Nakabihis siya ng pinakamagarbo at pinakausong kasuotan sa buong Kapitolyo. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nakasagap ng hangin sa labas ng mansyon ang musmos, kaya hindi niya mapigilang mamangha sa mga tanawing bumungad sa kanya na libong beses na mas maganda kaysa sa kanyang imahinasyon. Gumaan naman ang pakiramdam ng kanyang ama nang makita ang kumikinang na mga mata nito, bago itinuon ang daliri sa isang tindahan ng mga laruan upang yayain siyang pumasok. Agad na inilingan ng paslit ang alok nito, sabay palusot na hindi naman daw siya sanay maglaro kaya mas gugustuhin pa niya ang salapi. Sa totoo lang, mula pa sa nakaraan niyang pagkatao hanggang ngayon, ni minsan ay hindi siya nabilhan ng sariling laruan, kaya blanko siya sa sensasyong ibinibigay nito. Natural, itinago na lamang niya ito sa sarili, ngunit labis itong ipinagtaka ng nag-aalangang Duke. Sa buong buhay nito, ngayon lang siya nakasalamuhan ng paslit na ganito mag-isip. Wala siyang ideya kung bakit ganito kaayaw ng bata sa mga manika, subalit imbes na pilitin, maamo siyang ngumiti at kinalong na lamang ito sa kanyang mga bisig. Walang sabi-sabing iniakbay niya ang bata papasok sa tindahan. May malakas siyang kutob na kapag tumambad na sa paningin nito ang mga kagamitan, hindi nito mapipigilang pumili ng isa. Makalipas ang 60 segundo, itinulak na ni Arno Idom ang pintuan. Batid niyang taglay ng bata ang pambihirang talino at tamang pag-uugali, dahilan upang bigkasin niya ang mga salitang yon bago ito ibaba. Sa lapag, habang inuulit na wala siyang napupusuan, na naging dahilan para lalong mataranta ang lalaki. Sa eksaktong sandali, may isang taong nagmamadaling pumasok para bulyawan sana ang customer dahil naiwang nakabukas ang pinto. Kaso, nung mamukhaan niya ang bisita, parang nakakita siya ng multo at umurong ang dila. Kayo ba ang nagmamay-ari ng shop na to? Tanong sa kanya, at nagkukumahog namang sumagot ng oo ang lalaki. Bigla na lang inihagis sa kanya ng matipunong lalaki ang isang sako ng yaman. May laman daw itong 50 gintong barya, at kapalit nito, gusto niyang pakyawin ang laman ng buong shop. Halos lumuwa ang mata ng tindero pagkakita sa nagniningning na kayamanan. Sa kabilang banda, napanguso ang bida natin, kasi wala talaga siyang hilig sa mga ganitong bagay. Tiningnan na lang ni Ellen Etam si Arno. Pakiramdam niya, baka nakalimutan yata nito kung ilang taon na siya kaya todo-todo kung makapambili ng gamit. Dahil bibilhin na nga sana ng bago niyang papa ang lahat pag hindi pa siya kumuha, napilitan na siyang mag-ikot at maghanap ng maiuwi. Umiiral ang mahika sa dimensyong ito kaya nagkalat ang mga nakakamanghang gamit. Kaso yung iba, sadyang kakaiba at nakakakilabot ang hitsura. Niyaya na naman siya ni Arno Etam na kunin na lahat para iwas stress sa pag-iisip. Pero porsigido ang bida natin na iisang item lang ang kukunin niya. Kung pwede lang sanang ibulsa na lang niya ang cash kaysa mag-uwi ng mga patapong gamit, ginawa na niya. Ang problema, na-corner na siya. Naghanap-hanap ang paslit hanggang sa mapako ang paningin niya sa isang partikular na istante. Kinuha niya ang napusuan at agad itong ibinida sa dalawang matanda. Umupo ang batang duke sabay kunot ng noo. Sigurado ka ba? Isa lang talaga? Hindi kaya mabilisan mo lang yung pagsawaan? Hindi po, ang alertong tugon ng Chikiting, sabay tapat ng piniling gamit sa pagmumukha ng kanyang bagong tatay. Naguguluhang inusisa ni Arno kung isa ba itong tigre. Pakyut namang ngumiti ang bata, at sinabing isa itong baby tiger na carbon copy mismo ng kanyang papa. Buong pusong niyakap ng paslit ang nakuha sabay tuwang-tuwang nagtatatalon habang sumisigaw, ito po ang the best para sa akin. Napatanga noong una ang ating bida sa reaksyon nito, habang muntik namang malaglag ang panga ng may-ari at ng kahera. Hindi nagtagal ay sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki, puno ng pagmamahal nitong sinabi na hindi na siya papalag kung ang gusto ng kanyang munting prinsesa ay isang bagay na kawangis niya. Dedma lang ang batang duke sa may-ari, seryoso nitong inusisa kung ilan pa ang stock ng ganoong disenyo. Ang sagot ng lalaki, nakadisplay na raw doon ang lahat. Ipinagmalaki pa ng tindero na bagong delivery pa lang ang mga tigreng iyon, kaya sila pa lang ang kauna-unahang customer na nakakuha. Walang ano-ano'y pumitik si Arno. Ayos, sambit niya, sabay sabing siya na ang aako sa lahat ng natitirang stock. Pagkasabi nito, sumabog ang display rack at binalot ng apoy, naiwang tulala at naguguluhan ang may-ari sa nangyari. Laking gulat niya pagharap sa likod, naglalagablab na ang paligid. Sa matinding panik, halos mabunot na niya ang sariling buhok habang humihiyaw ng sunog.
Humahagulgol siya at nanghihinayang sa mga nasasayang na paninda na tinutupok ng apoy. Nag-uutos siyang mag-igib agad ng tubig para apulahin ito. Kaso, binato na naman siya ni Arno Etam ng panibagong sako ng ginto, sabay utos na tumikom. Pagkatapos, binuhat nito ang anak at chill lang na naglakad palabas. Bago tuluyang makalabas, nag-iwan pa ito ng salita na kusa rin namang mamatay ang sunog kapag naging abo na ang lahat ng mga display. Saglit siyang tumigil at nagbigay ng seryosong babala, para sa ikabubuti ninyo, tuluyan nyo na ring ihinto ang pagbebenta ng ganyang disenyo. Pagkatapos nitong magbitiw ng banta na medyo naibsan dahil sa limpak-limpak na suhol naging bingi na ang mga nasa loob dahil nakapako na ang tingin nila sa nakakasilaw na yaman. Nung mag-sink in na sa utak ng tindero kung gaano siya kayaman ngayon, kumaripas siya ng takbo palabas. Lumuhod ito sa kalye, at walang patid ang pasasalamat sa matipunong lalaki. Dedma lang dito si Arno. Ibinaling nito ang atensyon sa anak at sinabing ngayon, sa bata lang matatagpuan ang nag-iisang bagay na kamukha niya. Buong lambing niya itong inusisa. Nag-enjoy ka ba sa nakuha natin ngayon? Para hindi mabadtrip ang papa niya, alertong sumagot ang chikiting na abot langit ang tuwa niya, at para mas bumenta, sinabayan pa niya ng pa-cute na ngiti sabay sabing, maraming salamat po, papa. Sa background, dahan-dahan nang naaapula ang apoy sa shop. At dito na nga gumugulong ang bagong kabanata ng ating bida sa kabilang dimensyon, kung saan may isang nakakatakam na puding ang nakahapag sa harapan niya ngayon. Klarong-klaro sa pandinig niya ang utos ng bago niyang tatay na ibuka ang kanyang bibig. Pinapakain siya nito gamit ang kutsara, eksakto sa imahe ng isang ama na patay sa kanyang 5 taong gulang na prinsesa. Ang sarap sana nung dessert, kaso nga lang. Palaisipan pa rin sa kanya kung bakit sa ganitong lugar at sitwasyon niya pa kailangang magmerienda. Tradisyon na ng angka ng Etam ang magsagawa ng seryosong meeting 2 beses kada linggo. Hawak kasi ng pamilyang ito ang samot-saring negosyo, lalo na ang pinakahiganteng kumpanya para sa armas at militar. Kaya puro seryosong transaksyon ang usapan dito. Walang lusot ang mga kamag-anak na umabsent dahil puro sensitibo at malalaking issue ang hinihimay sa mesa. Pero sa eksenang ito, sumabog na ang pasensya ng matandang duke na si Morel Etam. Sa sobrang inis, walang awa niyang kinalabog ang mahabang mesa. Bulyaw nito sa anak kung ano ba raw ang kalokohang ginagawa nito. Pero imbes na mataranta, chill at poker face lang na sumagot si Arno na uma-attend daw siya ng diskusyon. Kahit na, oras pala ito ng snack time ng anak niya. Nagpapanik na ang isip ni Eileen Etam, kapag hindi ito natapos, siguradong iinit ang ulo ng Duke sa kanya at baka maipapatay pa siya ng wala sa oras. At oras na mawalan na ng gana ang kanyang papa sa kanya, siguradong sa kalye ang bagsak niya. Para basagin ang nakakamatay na tensyon, ginamit niya ang kanyang cuteness sabay pangakong magpapakabait na siya. Dagdag pa niya, isasantabi na muna niya ang pagkain ng dessert. Wag lang daw awayin ni Lolo ang tatay niya. Halos lumuwa ang mata ng matandang Duke sa gulat, pero syempre, hindi nito nakayanan ang taglay na karisma ng bata kaya biglang natunaw ang puso nito. Mabilis nitong sinabi na wala naman daw ginagawang mali ang chikiting. Hirit pa ng Lolo, hinding-hindi magkakamali ang pinakamaganda niyang apo. Todo suporta pa itong nagsabi na lantakan lang daw ang puding kung gusto niya, kahit umabot pa yan sa 10 o 20 mangkok. Nakisakay rin si Arno sa eksena sabay sabing, tama, ubusin mo lang yan, mahal kong prinsesa, at walang tigil ang subo sa kanya ng pagkain, isang bagay na halatang ikinairita ng Duke pagdating sa ugali ng bata, habang sarap na sarap pa rin siya sa nilalantakan niya. Ramdam niyang hindi tugma ang sitwasyon para mag-enjoy ng ganoong klaseng matamis, pero nakakagulat na hinayaan lang siyang magpakasawa. Kaya nang maubos niya iyon, napangiti siya ng malapad at malakas na nagpasalamat sa kanyang ama dahil sa linamnam ng pagkain, dahilan para mapatitig sa kanya ang buong kwarto. Binasag ng Duke ang katahimikan at inutusan ang lahat na magseryoso. Usapang negosyo na kinumusta niya ang sitwasyon ng mga sandatang ipapadala sana patungong Kroto. Pilit nagpakapropesyonal ang mga opisyal sa kanilang pag-uulat, pero hindi talaga maiwasan ng mga mata nilang palihim na sumulyap sa bata. Nang mapansin ang mga pasimpleng sulyap, mahigpit na hinawakan ni Arno ang balikat ng bata para sawayin sila, at doon lang naging formal ulit ang takbo ng meeting. Naging paksa ang seryosong problema sa kakulangan ng supply, kasabay ng malamig at nakakakilabot na pagbabantay ng tagapagmana sa bawat taong nagsasalita. Walang naglakas loob na tumitig pabalik sa kanya. Para makaiwas, binuksan na lang nila ang issue tungkol sa pagdami ng nahuhukay na lumulutang na bato na siya namang pagbagsak ng kalidad nito. Umeksena bigla si Eileen nang mabanggit ng Duke ang matinding pangangailangan na makahanap ng mga bagong pagkukuhanan ng materyales. Aakalain ng iba na gusto na naman niyang kumain, pero ang totoo, bigla niyang napagtanto na ang materyales na ito ay isang napakakrusyal na detalye sa nobela. Gaya ng inaasahan sa pangalan nito, isa itong bihirang yamang kalikasan, pero ang mas mabigat na pasabog dito ay ang naging papel nito sa buong plot. Dito kasi nahanap ng mismong main character ang sikretong daan papasok sa mga minahan kung saan tago ang mga batong ito. Ang mas nakakaloka pa rito,
Ang lagusan ay nasa katabing bundok lang pala, na nakapaloob din mismo sa teritoryong pinamumunuan ng Duke ng Idum. Kung isipin mo kung paano nalaman iyon ng bidang tauhan, well, isa lang ang sagot dyan, hawak niya ang lahat ng plot armor, at matinding swerte sa buhay. Subalit nagbago na ang laro ngayon. Alam na ng ating tauhan ang bawat pasikot-sikot ng nobela dahil sa maaga niyang pagtuklas sa kwento. Kailangan niya kasing maka-score ng alas na pwedeng magamit pangontra sa malalang ugali ni Arno upang maprotektahan ang sarili niyang buhay. Lihim na lang siyang nagsorry sa isip niya para sa orihinal na karakter na hindi pa nagpapakita dahil sa binabalak niyang pagnakaw sa eksena nito. Tumingin siya kay Arno gamit ang pinaka-inosenteng mukha niya at nagpatay mali siyang nagtanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng batong lumilipad. Simpleng sinabi ng lalaki na basura lang iyon na lumulutang sa ere. Pero oras na ihalo ito sa bakal, biglang nagiging magaan at mas madaling gamitin ang mga sandata. Lingid sa kaalaman ng lahat, hindi lang ito basta bato. Ito ang eksaktong bagay na babago sa balanse ng paparating na madugong giyera. Ito rin ang gigising sa isang malaking pag-aaklas, nakuha ng tanong niya ang atensyon ni Lord Morel kaya naman diretsahan siya nitong ininteroga. Pakyut siyang sumagot na pamilyar siya sa mga batong iyon. Ganon-ganon lang niyang ibinagsak ang isang pasabog na balita. Wala siyang ideya na ganito katindi ang magiging epekto nito. Sa sobrang pagkabigla ng Duke, nabasag at tuluyang nahati ang makapal na mesa nang malakas niya itong mapukpok. Napalunok na lang si Aileen. Siguro nga ganito kalupit ang kapangyarihan ng may lahing dragon, maging ang solidong kahoy ay parang papel lang na nadurob. Biglang napatayo ang pinuno, literal na nagliliyab ang mga mata habang sumigaw, tama ba ang narinig ko sa'yo? Nakita ng sarili mong mga mata ang lumulutang na bato? Halos manigas siya sa takot dahil sa dumadagundong nitong boses, dahilan para mapakapit at magtago siya ng maigi sa lalaking tumatayong ama niya. Wala pang isang segundo, lumapit na sa kanya ang isa sa mga kanang kamay nito, nagbigay galang at marahang naniguro kung totoo ba ang kanyang sinabi. Wala pang 30 segundo, pinalibutan na siya ng madla na nagkakagulong alamin kung saan banda mismo niya nasilayan ang pambihirang materyales. Lumayo kayo ng 10 hakbang, matalim na babala ng batang Duke, dahilan para mabilis na magsiatrasan ang mga nakapaligid sa kanila. Nilinaw pa nitong bawal lumapit ng higit doon kung may balak silang kausapin ng bata. Sa pagkakataong iyon, hinawi ni Lord Morel ang mga tao. Kusang lumapit ang opisyal para maingat na tanungin ng bata, desperadong makuha ang eksaktong lokasyon ng kanyang hinahanap. Handa naman talaga siyang ibigay ang sikretong impormasyon. Sa katunayan, bahagi ng plano niyang ituro kung saan naroon ang lihim na lagusan. Walang pasikot-sikot niyang idineklara na sariwa pa sa memorya niya na naroon mismo ang mga bato sa kabundukan na nasa likod lang ng malaking bahay. Parang nabingi ang Duke sa kanyang nadiskubre kaya pilit nitong ipinaulit kung aling parte mismo ng kabundukan sa likuran ng palasyo niya ito nakita. Gamit ang musmos niyang mga daliri, itinuro niya ang malaking salamin kung saan malinaw na nakikita ang nagniningning na tuktok ng bundok mula sa hardin. Halos matulala ang Duke habang nakatingin sa labas, manghang-mangha sa tinamo nilang jackpot. Ganoon lang ba talaga kalapit ang kayamanang iyon? Bulong niya sa hangin. Agad na nagkagulo ang mga opisyal. Ang ilan ay duda, iniisip na baka inosenteng pagkakamali lang ito ng isang bata dahil hindi pa naman napapasok ng kahit sino ang lugar na iyon. Ngunit pinatahimik sila ng pinuno at nagdesisyon na walang masama kung susubukan nilang magpadala ng tropa para alamin ang katotohanan doon. Umugong ang matinding bulungan at excitement sa kwarto. Hindi biro ang nakuha nilang impormasyon kaya mabilis na nagpulong ang angkan upang gumawa ng hakbang. Malumanay na ginulo ni Arno ang buhok ng bata habang nakangiti, labis na nagtataka kung saan ba nakuha ng isang musmos ang ganoon kabigat na kaalaman. Habang pilit niyang tinititigan ang maamong mukha nito sa paghaplos sa kanya, alam niya sa sarili niya na dadalhin niya sa hukay ang totoong dahilan kung paano niya iyon nalaman. Nabulabog ang lahat ng kalampagin ng pinto, isang aligagang utusan ang pumasok na halos kapusin ng hininga habang hinahanap ang pinuno. Dali-dali itong lumapit kay Lord Morel upang may ibigay na isang apurahang lihim na mensahe. Kahit hindi direktang nakarating sa pandinig ng bata ang buong usapan, narinig pa rin niya ng malinaw na binanggit ng Duke na ang anak nito ay natagpuan sa isang delikadong lugar. Wala nang paligoy-ligoy, bigla niyang kinansela ang pagpupulong at mabilis na naglakad palabas ng silid. Pagkalabas niya, bigla na lang. Nagkanya-kanyang tsismisan na yung mga naiwan doon. Sa dami ng usap-usapan, umabot sa pandinig ni Aileen Etham na bad trip daw yata ang Duke. Napaisip tuloy bigla ang bida natin. Kung yung original main character pala ang pinag-uusapan nila, ibig sabihin, masyadong napaaga ang labas nito sa kwento. Habang nakagat ni Aileen Etham ang daliri niya, isang nakakakabang isipin ang pumasok sa isip niya, oras na pumapel na ang totoong bida, siguradong tatapon na lang siya sa gilid. Habang lunod siya sa kakaisip, biglang nagsalita ang tagapagmana. Sabi nito, minsan daw, hindi na niya mabasa kung ano bang tumatakbo sa utak ng alaga niya. Dahil anong oras na rin, binuhat na niya ang bata, saka siya naglakad palabas ng kwarto. Krrrke, rinig na rinig ang pagdurog ng mga bubog ng lamesa sa bawat tapak niya.
Tapos, bigla niyang binanggit na may ipapakilala raw siya, bukas na bukas din. Siyempre, na-curious ang bata kaya nagtanong agad ito kung sino. Tipid lang nang umiti ang lalaki sabay sabing, malalaman mo rin yan mamaya. Napangiti na lang ang bata, pero sa loob-loob niya, mas nakakapagtaka kung ano ba talagang plano ng lalaking to. Sa labas ng palasyo, binalot na ng dilim ang buong paligid. Natakpan man ng ulap ang buwan, kumikinang pa rin ang mga bituin mula sa back. Bago sila magpahinga, inusisa ng lalaki kung nasarapan ba siya sa matamis na puding na kinain niya kanina. Dahil halatang nag-enjoy ang bata sa matamis na merienda, nangako si Erno na ibibigay niya ang paboritong pagkain nito kahit anong oras niya hilingin. Batid naman ng bata na pansamantala lang ang sarswelang ito pagdating ng totoong bida ng kwento, babalik siyang muli bilang saling pusa. Tinitigan niya ng malalim ang lalaking itinuturing niyang ama. Sa loob-loob niya, tanggap na niya ang kapalaran at may nakahanda na siyang matibay na plano para makaligtas. Nagpaalamanan na sila sa isa't isa upang matulog ng mapayapa. Naiwan na siyang mag-isa sa kanyang silid. Gaano man niya kondisyonin ang utak, may hapdi pa ring sumusundot sa dibdib niya, ngunit isinumpa niyang hinding-hindi na siya magpapadala sa emosyon. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-idlip, napanaginipan niya ang isang naglalakihang palasyo, buong galak niyang inusisa sa ama kung pag-aari ba talaga niya ang magarbong lugar na iyon. May ngiting sumilay sa lalaki, at sumang-ayon ito ng buong buo. Ang lahat daw ng tauhan doon mula mayordomo hanggang personal na alalay ay yuyuko sa kanyang mga utos. Umaapaw ang kaligayahan sa kanyang dibdib. Nagpasalamat siya rito, at bigla na lang siyang inabutan ng tseke. Kasabay nito ang matinding sikat ng araw na tila nakakabulag. Halos lumabo na ng tuluyan ang bulto ni Erno Etham sa kanyang paningin, pero malinaw na umalinganggaw ang mga salitang 100 milyong gintong barya. Magtatatalon na sana sa saya ang ating bida, nang biglang bumigat ang atmosfera ng lalaki. Naging nakakatakot ang anyo nito, at ang mga sumunod nitong binigkas ay sobrang nakakapanginig ng laman. Itinataboy siya nito palayo. Walang awang isinisigaw na lumayas na siya. Sa sobrang pagkabigla, hindi agad maproseso ng isip niya kung bakit biglang naging isang masamang bangungot ang lahat. Gusto sana niyang mag-usisa sa sitwasyon, ngunit natigilan siya nang mapansin ang sariling mga paa, na nag-iba ang anyo, at naging tila sa butiki. Bakas ang matinding pandidiri sa mukha ni Erno nang isumbat nitong isa lang pala siyang hamak na butiki at hindi isang makapangyarihang dragon. Sa tindi ng puot, walang pag-aalinlangan siyang ipinagtabuyan nito palabas. Ilang sandali lang ay bumagsak na siya sa napakalamig na selda. Hirap si Eileen Etham na tanggapin ang kalunos-lunos na sinapit, sa gitna ng matinding takot na iyon. Bigla siyang napabalikwas at nagising. Isang masamang guni-guni lamang pala iyon, subalit patuloy pa rin siyang binabagabag ng kaba, buhay na buhay pa rin sa kanyang diwa ang bawat nakakikilabot na detalye ng kanyang bangungot. Nagbigay daan ng mga ulap upang silipin siya ng malamlam na liwanag ng buwan sa silid, nang tuluyan ng humupa ang kaba, muling naglakbay sa mundo ng pangarap ang bida. Pagpatak ng umaga, bakas ang malapad ng ngiti sa labi ng alalay niyang si Mila. Labis itong nabighani sa nakakatuwang anyo ng kanyang munting amo. Gayak na gayak si Eileen Etham sa kanyang bagong damit, kaya idineklara ng katulong na siguradong lilitaw ang taglay nitong karisma anuman ang ipasuot sa kanya. May pag-aalin. Napansin niyang biglang naging bibo ang tagapaglingkod simula nang ilipat ito sa mismong mansyon. Iba talaga ang nagagawa kapag mas malaki ang sweldo. Nang may biglang kumatok, umasa agad si Eileen Etham na ang tumayong ama niya ang nasa labas. Akmang bubuksan na sana iyon ni Mila. Ngunit naunahan na siya ng sabik nating bida. Sa pagmamadaling masalubong si Erno, naiwan pa niya ang paborito niyang laruang tigre kaya binalikan niya muna ito. Mabilis siyang bumalik sa pinto at masayang sasalubong sana ng, magandang umaga po, Papa. Ngunit nanigas siya sa kinatatayuan ng bumungad kung sino ang nasa labas. Ang bumulaga sa kanya ay ang mismong mga tagapagmana ni Erno. Pamilyar siya sa mga mukha nito mula sa isang pagtitipon noon, subalit ngayon lang niya makakasalamuha ang mga ito ng personal. Pareho lang din sila ng tingin sa kanya. Agad na nangutya ang panganay na si Colin na sa malapitan daw, mistula lang pala siyang maliit at walang silbing bata. Bantog si Colin sa pagiging sutil at mabilis mag-init ang ulo, isang taong itinakda upang maging pinakamalakas na salamangkero balang araw. Sa kabilang banda, tahimik at kalmado ang bunsong si Killian, na may itinatagong gilas pagdating sa pakikipaglaban gamit ang espada. Kopyang-kopya ng magkapatid ang tindig at aura. Matapos magbigay ng hudyat na maaari na silang humayo, mabilis nilang binagtas ang pasilyo patungo sa silid ni Erno. Sariwa pa sa isipan niya ang nakakakilabot na pangitain kagabi, at habang lumalalim ang pag-iisip niya rito, unti-unti siyang kinukutuban na hindi lang ito isang simpleng panaginip. Katulad ng napanaginipan niya, matindi ang pandidiri ni Erno Etham sa mga gumagapang na hayop, isang malinaw na katotohanang paulit-ulit na idiniin sa kwento. Kaya, kung sakaling madiskubre ng lalaking iyon na mistula siyang butiki, walang duda na itatapon siya nito palabas ng walang pag-aalinlangan. Bawat hakbang ni Eileen Etham ay tila may pabigat, lalo pat tumatakbo sa isip niya ang agarang pangangailangang magkamal ng salapi, upang tuluyan ng makalayo.
Naiwan siya sa ere dahil hindi kinaya ng maliliit niyang hakbang ang bibilis ng mga kasama niya. Ang bibilis niyo naman. Reklamo ng ating bida kaya napahinto sila. Layo ng ugali ng mga Etham na ito kumpara sa mga kapatid niya noong nakaraang buhay niya. Subalit biglang nanumbalik ang mapapait niyang alaala. Tila hinihintay na lang niyang may manermon sa kanya anumang saglit. Iba ang talim ng titig nila Rati. Tingin nila'y wala siyang kwenta, at sisingsisi silang nagkaroon ang kanilang mga magulang ng anak na tulad niya. Sanay na siya sa ganitong senaryo. Pero nang muling umatake ang trauma, hindi niya napigilang malunod sa labis na pighati. Pabulong niyang pinalakad na ang dalawa dahil pabigat lang daw siya. Ngunit umabot ito sa pandinig ni Colin. Dahilan para balikan niya ang paslip. Pagharap niya, bukal sa loob niyang inilahad ang kanyang palad. Layunin lang nitong pag-aani ng loob niya, ngunit nanginig at nagtago ang bata. Pilit niyang iniiwasan ang inaasahang pananakit na sanay na niyang matanggap. Ginulo ng nakatatandang kapatid ang buhok niya, saka malumanay na pinaalalahanan itong magsalita kapag napapagod na sa kalalakad. Kinuha nito ang hawak niyang manika at pinayapa siya. Sila na raw ang mag-aakay sa kanya. Sumunod din agad si Kilian. Sabay luhod upang alukin itong sumampa sa kanyang likuran. Umangal pa itong mabigat siya, pero nginitian lang siya ng binata at sinabing sisiw lang siyang pasanin. At naglakbay nga silang ganito ang ayos. Habang nasa bahe, napagtanto ng bida na kahit 5 anyos ang itsura niya, pwede na siyang maging tiyahin ng dalawang ito. Inabot din sila ng siyam-siyam sa daan dahil sa sobrang lawak ng buong palasyo.